Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta? May adlaw ka na tong tanan, magigsunan, magkasampyak. Here we go again, buhay Amerika. Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. Pero bago pang lahat makasampyak, kung saan man kayong lupalok ng mundo, kayo'y inanyayahan ko na magsampyak man lang nitong munti kong channel at sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. So mga kasampyak, magano ano yung topic natin ngayon? Ano lang tayo, mag-reaction lang tayo nito, reaction video. Alam naman natin na few days ago nag-resigned si Inday Sara as a DepEd Secretary. Kung kaya't ano, double time itong mga kalaban na ano, bum, bumibira sa kanya eh. So, may gusto ako na reaksyonan at ito ay pakinggan natin. Okay mga kamaldos, mga kaibigan, nag-resign na po si Sara Duterte. Actually, ano yan long time coming na yan eh. Ibig sabihin dapat dati pa siya nag-resign. And I'll explain. Ito po, facts na lang po ito lahat. Wala po akong ini-invento rito. Pwede nyo pong i-fact check ito. Yung tatay niya na si Sara o Sandro? Digong. Oh, Maraming hindi kaaya-ayang sinabi yan kay Pangulong Marcos. Ano yon? Isa doon, sinabihan siyang adik, sinabihan siyang bangag, sinabihan siyang tamad. O, di ba yung... dito muna. 'Di ba, as a public servant, especially ikaw yung commander-in-chief, dapat talaga credible ka eh. So, it is a must na malalaman ng buong Pilipino, sambayan ng Pilipino. Kasi hindi lang naman si Tatay Digong yung nagsabi or na-addict siya. Maraming nag-exposed or maraming mga nagsabi, maraming nagparatang sa kanya. Pero kung ka talaga, malinis ka talaga, hindi ka talaga matatakot. Ang nangyari ngayon, defensive eh. Kung ako ang presidente, at hindi totoo yung mga binabato sa akin, ako na mismo yung magpapa-legal test. Doon tayo sa public, yung sabi ng mga eksperto, mas maganda hair follicle test. Kasi almost 100% talaga na yung result niya. At saka, isa pa, yung sabi daw ni Tatay Digong na tamad siya. Totoo naman sa nakikita ko. Given naman na kahit during sa panahon during nung panahon ni Tatay Digong na tinamaan tayo ng pandemya, hindi 'yon basta-basta. So, dahil doon may high inflation, then ngayon nasa state of recession. So, high inflation means yung biglaang pagtaas ng mga bilihin, yung parang parang reaction dahil sa pandemya. So, 'yun, hindi lang nun, buong mundo talaga na yanig do'n, given na 'yun. Tapos meron na tayo sa recession. Ang recession naman, yung growth naman humihina dahil sa reaction ng high inflation. Siyempre tinatanggal yung mga trabahante, yung mga workers sa certain na mga companies kasi walang produkto na magagawa. So, hihina yung product, so magbabawas din ng mga workers. So, yan yung high inflation at saka recession. So, ano, in fairness naman, ginagawa din ni Marcos, ni President Marcos, yung tungkulin niya, pumunta siya sa mga ibang bansa para makipag-engganyo ng mga newly investors. Ang problema lang kasi, dahil sa mga nangyayari ngayon, mga sigalot, halimbawa, geopolitics, dirian sa China, walang mga investors na loko-loko na pwedeng mag-risk na mag-invest ako diyan sa Pilipinas. Paano pag magkagira? Paano yung negosyo ko? At isa pa, yung away sa politika. Isa pa yan. Yun yung At hindi talaga nabigyan ng malaking solusyon yan. Yung pinaka-major solution, yung kahirapan nating bansa. Marami ang naghihirap. Tapos, pupunta pa tayo sa susuong pa tayo sa giyera,
papaano na mangyayari? So, wala talaga, sa tingin ko, wala talagang patutunguhang maganda itong admin na ito. Ito, patuloy tayo. Yung kanyang mga kapatid, katulad ng bunso niyang kapatid na si Basti, hindi rin maganda yung sinabi kay 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 Pangulong Marcos. Ang problema ngayon, itong gobyernong ito, onion skin sila. Okay lang pag sila yung bumibira, pero ayaw nila pag bumibira tayo. Yun ang problema. Pag bumibira ka sa kanila, pwede kang imbintuhan ng kaso at ano-ano yung mga pinagsasabi. At alam naman natin na may mga binabayaran sila ng mga vloggers, lahat, pati mga mainstream media nabayaran na. Wala nang mga nag-uupos ngayon. Wala nang opposition ngayon sa totoo lang. Pag nasa gobyerno ka, hindi ka onion skin, dapat transparent at saka lahat talaga pinapakinggan mo. Tingnan mo sa panahon ni Tatay Digong, lahat ng mainstream media, lahat ng mga social influencers, lahat sila tumuligsa kay Tatay Digong. Wala kang narinig na sila kinasuhan, 'di ba? Ayun, di ba? And another, yung mga kakampi niya, katulad ni dating House Speaker, paano nito? Pantalyon, Si Alvarez. Alvarez, di ba? Meron din hindi kaaya-ayang sinabi kay Pangulong Marcos na to which actually iniimbestigahan pa siya. O iyan din. Gusto nilang pakasuhan si Alvarez ng yung tinatawag na rebellion dahil sa naglabas lang naman siya ng kanyang opinion, yung kanyang statement. Ang problema ngayon, ang gobyerno ngayon hindi sila highly resistant sila sa mga criticism. Good or bad criticism, as a public servant, dapat talaga aware ka na diyan Pero sila defensive sila. Kung meron siyang kasong nagawa doon sa sinabi niya doon sa isang rally. Tapos speaking of rally, parati siyang natatagpuan sa mga rally against sa current administration. Di ba? Yung in support of Kibuloy, in support of pag sa China, tahimik lang siya. Ito din. Lagi na lang nilang binibira si Inday Sara about sa yung disputed island. Hindi naman, alam naman natin, hindi pwedeng magsasalita si Inday Sara diyan kasi alter ego siya ng presidente. Kung magsasalita siya, paano pag nagsasalita si Marcos at contradiction sa doon naman sa sinabi ni Marcos? Hindi talaga, yung commander-in-chief talaga, yun yung highest authority, siya yung mamahala. President has the most dominant role. So, yung presidente talaga yung diyan, yung may pinaka talaga diyan sa task na yan, hindi yung vice president. Pero alam naman natin, pag China, gusto nilang idadawit sa mga Duterte kasi pag Chinese, masama. Yun yung nila. Kita nyo, so dati pa siya dapat nag-resign dyan sa DepEd na yan. Oo. Okay? Kaso nga hindi ko alam. Baka siguro kailangan niya pa doon. Hindi pa siguro. Si Inday Sara, alam naman natin na si Inday Sara as DepEd Secretary, i-effective naman siya doon. Sa mga survey, sa lahat ng mga department, sa totoo lang, yung DepEd ang number one yung yung maganda yung sa survey. Yung the rest, wala. Tamang panahon. Ngayon kasi, parasado na Una, malapit na mag-midterm elections ngayong 2025. Filing is on October. So, kailangan meron na siyang gawin. She has to move. Kasi pag hindi siya gumalaw, ayun. Actually, yung pamilya niya ngayon, ayun, medyo GG na talaga Konting ubo na lang, tulog na anong ibig sabihin nito? Pamilya niya, konting ubo. Ang ibig sabihin ba or parang maraming diyan maglalaro sa isip. Si konting ubo, si Tatay Digong, konting ubo, tigok o ano bang ibig sabihin mo? Or itong pamilya, konting na lang pasuppress ng gobyernong ito o alam naman natin na sinusuppress na talaga.
Ano bang ibig mong sabihin? Nanlalaban pa rin, di ba? Yung si Kibuloy, hindi mahanap. Pag pin-interview mo, yung lawyer niya, ayaw tanggapin na fugitive. Oh, 'di ba, pag fugitive, 'di ba yung ano na convicted na? Hindi ako eksperto, so hindi ako ano diyan. Pero yung sa ano ko, sa analisa ko, 'pag tinatawag na fugitive, hinahanap na talaga ng ano, ng batas kasi convicted na. Si Kibuloy hindi pa man convicted, eh. Kahit fugitive naman talaga. Kasi hindi pa namin legal shit yan. Men, tanggapin nyo na, okay? Etong mga Duterte na to is mga cancer ng bayan yan. Buwisit. Duterte pa yung cancer ng bayan. Kaya ano, kaya masakit isipin kung kailan lang tayo naging ano, so sinabi ko na sa isa kong vlog na one step ahead tayo closer doon sa kaunlaran kasi minsan lang tayong nagkaroon ng mabuting presidente, eh. Kung kaya't gusto kaya't kahit bumaba na nga siya sa pwesto, 80% or 90% pa rin yung satisfactory rating niya dahil sa kanyang mga ginawa, eh. Kung kaya't gusto natin yung magiging kasunod naman niya na magiging presidente, yung anak niya, yung pamilyang Duterte. Pagtatak Duterte talaga, credible talaga na mabuti. Okay, etong nangyari na to, Tapos sabihin ikabubuti pang ng bansa cancer, yan. eh. And I'll tell you why, okay? Ngayon, naalala niyo yung PISA, dati lowest tayo sa isang assessment na ginawa nila. Ngayon, again, we are lowest again sa creative thinking. Oh, ito naman, ano ba yung creative thinking? Tapos yung creative thinking kasi ano yan, yung parang may innovation ka, halimbawa ay may problema, tapos may ano ka, solusyon diyan sa halimbawa may problema na ano ibibigay. So ano, dito naman sa Google meron sinasabi students in the Philippines exhibit low critical thinking skills, particularly in subjects like mathematics and reading. Factors contributing to this issue include decline in interest in learning mathematics, insufficient critical thinking skills, poor reading abilities, lack of resources, and teacher training gaps. Ito talaga yung napansin ko sa atin Ano, sa atin kasi sa Pilipinas, ito yung problema. Kasi way back nung elementary days ko kahit high school days, lalo na sa elementary days. Kasi yun pinaka-critical talaga, yung dapat doon sa murang edad, dapat na mamomold yung mga isipan nyo, dapat dyan talaga mag-start lahat kahit kami grade 1 to grade 6, mga 60 pupils or students, tapos isang guro. Paano yan mapagtuunan ng paano mo maihatid yung magandang edukasyon dyan? 65, tapos isa lang yung guro. Iwan ko ba? At pag ikumpara mo, kahit sa high school, ganun pa rin yung sistema At least, meron ng mga certain, yung mga major subjects, yung sino yung pupunta ka sa ibang guro ito, halimbawa, ito, math teacher, English teacher, ganun. Ganun na sa high school. Pero, hindi pa rin. Pag ikumpara natin sa mga, ibang bansa, katulad dito sa Amerika, grabe. Katulad ng anak ko, nasa 4th grade na siya next opening ng klase. Grabe, from first grade, kahit kindergarten, sila sa isang school, sa isang klase, lang sila, mga 26. So, 26 or 30 sila. 2 to 3 yung guro. So, tapos ang ginagawa, yung mga ahid na ng mga estudyante, yung mga matatalino talaga, at yung mga behind, sinisegregate sila. Yung mga ahid na, yung topic naman nila, yung subject naman nila, doon naman sila, para hindi sila magiging dormant dyan. So, pupunta naman sila, ipunta sa ibang teacher.
sila naman magtuturo para turuan naman ng ibang ano. Tapos ito mga behind, ito yung pilit na kino-coop up na ano, yung subject, yung ano, tinuturuan, one-on-one, ganun. So, 2 to 3 ano, teachers. Kaya nasabi ko talaga, wow, ganun talaga dito. Ganda talaga dito sa US. Tapos, ano pa sila, maganda yung mga equipments nila. With own laptop, with own books, hindi binabayaran, ganun. Kaya sabi ko, iba talaga sa Pilipinas at sa atin. Given naman yan eh. Kung kaya masasabi ko na pag yung gobyerno natin, kung pinagtuunan talaga nila na suportahan talaga, kung totoo talaga yung pagmamalasakit nila para sa mga kabataan, i-ano ko lang, yung ginastos ni Romualdez doon para sa mag, ano, saan yun, sa Harvard, para magtuturo ng lingwaheng Pilipino. O pag dito na lang niya ginastos yun sa mga kabataan, dito sa edukasyon, mas nakakatulong pa. Kaya masasabi ko talaga, behind talaga tayo. Alam ko si Inday Sara, pilit niyang ginagampanan yung trabaho niya. Pero itong gobyerno natin, hindi siya sinusuportahan. Halimbawa na lang, yung 125 million niya para sa kabataan. Para yung kabataan, hindi man lang maano dun sa mga makakaliwa, ganun. Pero pilit pa rin siya na, ano, basta, iwan ko ba? Ang hirap talaga. So what is creative thinking? Kunyari, pinagsulat kita ng story, papakitaan kita ng isang bagay and create a story dito. That's creative thinking, okay? Or you find novel ideas for problems. Ganon. Alam mo yun, it takes a little, parang kapantay ito ng critical thinking eh. Sa critical thinking kasi mas analytic siya. Dito naman sa creative thinking, as the word implies, you create things out of nothing. Why don't people understand that May ano pa, may advertisement pa. I mean, I see people working for minimum wage. Okay, gawa ka ng yung mga problem solving skill, it's a part of problem solving. Kunyari, tinanong ka, paano natin susolusyonan yung problema natin sa bayan? Part of that is creative thinking, okay? Lowest tayo, okay? Sa-summarize ko na lang sa inyo tong mahabang, ano na to, tong mahabang... Yan yung sinabi ko kanina. Ano talaga tayo? Dahil din yan sa sistema natin eh. Article na to. Sabi dito, in 64 countries, okay, kumuha sila ng 64 countries, pang bottom 4 tayo. Kung ang gobyerno talaga gusto talagang bigyan ng pansin yan, gusto talagang ano yung edukasyon, eh, dyan yung budget, bubuhusan talaga yan. Pero wala. Wala talaga. Wala eh. Anong gagawin nyo? Yung DepEd Secretary. Mas inuna pa yung... So, anong gagawin ng DepEd? Kesa... Anong gagawin ng DepEd Secretary dyan? At ano naman yung connection dyan sa Kibuloy eh? Paggawa ng mga programa para tumalino yung kabataan. Diba? It's very sad to see na yung 15 years old natin. Alam mo naman, speaking of mga DepEd talaga, di ba dati DICS yan, Department of Education, Culture and Sports. Alam ko naman yung mga sa panahon ni ni Inday Sara eh, yung mga corruption, mga ganoon. Ano yan, inaano talaga niya yun eh. Alam ko naman sa panahon dati, kasi working student ako dati, may boss ako na ano eh. Yung siya yung ano, head sa ano DICS, superintendent. Alam mo dati, malaki yung corruption diyan eh. Alam ko kahit ngayon meron pa rin 'yan. Alam mo ba pag panahon ng ranking, tinatawag nila 'yan na ranking. Ang ginagawa ng mga supervisors, alam naman supervisors under diyan ng assistant superintendent at saka superintendent. Ang ginawa ng mga supervisors, yung mga newly applicants for ranking na mga teachers, hinihingian ng lupa, hiningian ng yung ano nila, yung halimbawa, okay, ipasok kita para magiging teacher ka, yung
3 or 5 mong sweldo dito sa amin mapunta. Gano'n yung ano, gano'n yung ano diyan. Alam ko 'yan kasi matagal na akong ano diyan, may boss ako at alam ko yung mga supervisors, mga superintendent, gano'n yung mga kalakalan diyan. Tapos 'pag newly teacher ka, para makapasok ka, pupunta ka pa sa ano, nearest municipalities mo. Dapat may friend ka na mayor, mga gano'n. Para sila naman ang lumalakad. Gano'n talaga 'yan. Yung ranking, dami talagang ano diyan, corruption, eh. Parang naano na tayo out na tayo sa topic, pero ano pa rin, gusto ko lang i-share yung ano ko. Marami pa akong nalalaman diyan, nalaman. Which is yung mga tinest dito are not capable at least an average level of creative thinking. That is sad. To say the least. Okay? Kasi nga, alam mo yon, parang ano ba naman yan, as competence to engage productively in generation valuation. Ayan, no, di ba? So, sad talaga yan. Kasi ikaw ba naman, 65 students, ikaw lang yung guro, stress ka na dyan, eh. Hindi ka talaga makapagturo ng ano dyan, mabuti. Tapos yung mga estudyante mo, kulang pa sa kain, kulang malnutrition, daming ano, wala. Meron pang mga bullying, Kaya talaga tayo, behind talaga tayo. Yan ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Dapat dyan yung talaga buhusan ng malaking budget. Hindi na isisi mo kay Inday Sara. Philippines sees biggest score improvement when students are curious. O, see? Wala na kasing nagtatanong dito sa Pilipinas, eh. Pagka nagtanong ka or kapag sumagot ka, lagi kang kinikritik ng mga tao. Lagi kang kinikritiko ng mga tao. I implore yung mga kabataan natin to ask questions. The only way you will learn is to ask questions. Okay? Alam mo kung sino talagang may creative thinking dito, mga kamatis, mga kaibigan, yung mga DDS. Kasi pagdating sa mental gymnastics sa mga idolo nila, grabe talaga. Hindi, yung grabe talaga yung mga bayarang, iwan ko ba, yung mga influencers na obvious naman, eh. Pag Duterte masama, kung hindi ka talaga nagre-research, hindi ka nakikinig, hindi ka nagsasaliksik, wala. Pag pakinggan mo lang yung mga taong katulad nito, sasabihin mo, Duterte masama. Pero pag tingnan mo naman yung nagawa sa panahon ni Duterte at sa panahon ngayon, makikita mo naman, eh. Pero wala. Pag ito lang mga taong ganito, pakinggan nyo, wala. Sasabihin nyo masama ang Duterte. Okay na rin yan. Tama lang yan na mag-resign siya. At least maibigay natin yung posisyon ng DepEd Secretary to someone na competent. Yan. Oo. Someone competent. O sino ba naman yung competent? Dahil si Inday Sara, hindi siya someone like talaga, educator na nagiging masters or doctorate sa ganyang field. Pero nakita naman natin yung mga ginawa niya sa mga survey. Siya yung diyan. Lahat ng sinabi ko kanina, sa lahat ng mga Department of Education, never ang Department of Education nagiging top sa mga survey. Pero sa panahon ni Inday Sara, ganoon, eh. At saka dati yung mga teachers, kasi tiyahin ko teacher din, eh. Alam ko mga teachers, stress na stress sila dati, double time, mga lesson plans, mga ganun pinapagawa. Pati nga mga parents, na nasali pa dahil sa mga madaming mga pinagpagawa sa school, eh. Buti na lang sa panahon ni Inday Sara, at least binigyan sila ng 1 month vacation. Alam mo, yung pagmamalasakit ni Inday Sara sa mga teachers, sa mga students or pupils, ganun. Ikumpara mo sa yung ngayon na yung mga nagdaan dati at sa wala, iba talaga. Number 1 yan. Someone na may pake sa kabataan, which is Inday Sara. Sa mga
kaalyado niya. What has Sara Duterte done in the 2 years she has Oh, sat what she did. as DepEd Secretary? Certainly not improving the critical thinking and the creative thinking of the people. Naano ko na yan eh. Nasabi ko na yan. Alam mo naman yung problema natin talaga sa mga estudyante. Yung sistema natin eh. At saka nasuppress din yung ano eh. Dapat talaga, 'di ba, sabi ko na yung edukasyon, kung ang gobyerno talaga may malasakit diyan about sa education ng mga bata, dapat diyan binuhusan talaga ng malaking budget yan. Dagdagan ang teachers sa isang classroom, 2 to 3 teachers. Yung mga estudyante na behind o dito kayo, segregate. Yung mga medyo nakakaangat ng ano, o dito kayo, ganun. Para hindi constant yung learnings nyo. Dapat patuloy. Ganyan dito sa US, ganyan eh. Kaya dito bilib na bilib talaga ako. Tayo dyan, may ebidensya tayo. Certainly not that. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tahimik lang siya. West Philippine Sea na naman. Pagtatanggol, Kekebuloy. Lagi na lamang yung West Philippine Sea, no? Alam naman natin, si Inday Sara, alter ego ng presidensya. Hindi siya magsasalita dyan eh. Kasi baka yung mga pinagsasabi niya may magka-contradict pa. Mag-contradiction doon sa sasabihin ng presidente. At saka yung presidente, yun yung may direct command, siya yung commander-in-chief. Hindi pwedeng magbida-bidahan si Inday Sara dyan. Ngayon, na siya, out na siya sa cabinet, pwede siyang may dyan, masasabi dyan. Laging merong sinasabi. So, kasi problema kasi ng ng kalaban ni pag Duterte talaga, China, pro-China. Pag Chinese, kalaban, masama. Yun yung problema. You see the problem here, mga kamatis, mga kaibigan. Yeah, we saw the problem. Masyado nang tayong naipit sa politika ng Marcos at ng Duterte. Ngayon, here is what my resolution sa inyo. Kasi since creative thinking to, I have to offer you a solution dito sa nagbabangayan na dalawang kampo na to. And this is, I don't want to rock the boat any further. Support, ito na, your government. Supportan nyo lang. Malapit na naman mag 2025. Sinuportahan nga niya. Sinuportahan namin. Sinuportahan natin. So anong ginawa? Di ba sila mismo yung sumira? Sinira nga nila yung unit team. Tingnan mo si Tambaloslos. Tinanggal si Gloria. Siya, praning siya doon. Tapos siniraan si Inday Sara, sinusuppress yung budget niya. Sino ba sumira? Sila yung sumira. So support politicians na hindi parang etong mga to. Kuha nyo? Ngayon, ako, ang nakikita ko sa mga Marcoses, parang okay naman. Bakit? Kasi okay. Pinapalayas nila yung mga pogo. Anong pinapalayas yung mga pugo? Nandito nga yung mga pugo eh. Nandun nga yung mga pugo. Hindi nila palalayasin yan kasi magkapirahan nila yan eh. Dahil sa pugo, dyan, maraming pira. Kaya hindi nila yan palalayasin. Sasabihin lang nila, pugo, Chinese, Duterte, link sa mga Duterte yan. Pag pugo, yan, mga Chinese, yan, Duterte. Pero ang totoo, hindi nila pinapalayas kasi may pira sila eh. They are trying to reclaim what is ours, so West Philippine Sea. They are trying to resolve. They are trying to, na atin yung West Philippine Sea or yan, South China Sea, anong tawag niyan, yung disputed island. O anong nangyari ngayon? Yung mga mangingisda natin, hindi na makapangingisda. Mayroon tayong, yung sundalo natin, naputulan ng mga daliri. O anong nangyari? Papunta na tayo ng gira. So gusto bang gusto ng admin ngayon? Magbida-bida parang si Zelensky para magiging next Ukraine tayo. Ano ba ang gusto mong iparating? The economic problem pagdating sa pagkain, sa gas, sa rice, I mean. Sa gas not so much. Bakit? Kasi nga yung energy natin is tie in sa
sa West Philippine Sea. If we cannot use yung Ano ba yung pinagsasabi mo? natural resources doon, that could spell disaster para sa atin long term. Kasi nag-aangkat tayo ng crudo eh. Wala tayong crudo natin. Konti na lang yun nandito sa atin, yung reserves natin. So it is imperative for the government to at least start a process of taking over yung what is ours, or using our yung ating natural resources sa West Philippine Sea. That's what paano Gulo-gulo ko mo? nalaman lahat yan? I do a lot of research, that's why. Kaya nga, So that's one thing, di ba? And gulo-gulo. another thing kasi, mas maganda kung yung alam mo yun, and siguro ang problema na lang natin is going to war with China. I don't think it would happen yet. Okay? Pero war is looming eh. Lagi naman eh. And tandaan nyo, hindi naman kinoconquer ng China ang Pilipinas. Kinoconquer nila yung sabi nilang South China Sea. Hindi pa, pero yung nagpo-push tong US, kasi yung admin ngayon ni himod-puwit sa US, ang mangyayari niyan pag napuno na tong China at saka pag magkagiran yung China at Taiwan, mas mas apektado tayo baka mauna pa tayo. So, will it spill over sa greater area of the Philippines? Not so much. Siguro it's going to be a if in case it happens, it's going to be a maritime war. Pero nobody wants war in any form. Nobody wants war naman pala. Pero ba't ba ang admin na to push ng push para magagalit itong China? At ngayon, nagalit na itong China, may naputulan ng daliri, back out sila. Back to the drawing board na sila. Ngayon, ano ba? Kasi ang totoo dyan, yung Amerika, walang naubos na yung resources nila sa gira. May gira sila sa Israel, may gira sila sa Ukraine, at sa may yung sa Israel, sa Iran, meron silang mga proxy wars Pag pa tayo, sasali pa tayo, at ang yung kalaban, yung pinakamalaking, yung higanting bansa, mas malakas pa yan kaysa Russia, wala. Paano tayo matutulungan ng US diyan? US takot din yan yung economy nila babagsak din pag nagkagira pagtutulong tong Amerika, wala na tayo Baka pulbos na kayo diyan. But ang sinasabi ko lang, mas maganda kung alam niyo yung problema, and at least yung scale ng problema is mabawasan. If you support your government honestly to the fullest, and then pagdating ng election, if you now have the power, the constitutional power to change the people that runs this country, doon pa lang magkakaroon ng bagong Pilipinas. Gets? Sige mga kasampyak, dito lang muna tayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat po.